Paano ba? 8 tips para makontento ang babae sa long-distance relationship. Let's start the video. Tip number 1, maging tapat. Ang pagkakaroon ng tiwala sa isang relasyon ay binubuo ng pagmamahal at pagiging tapat sa isa't isa. Kinakailangan na maging bukas para mapag-usapan ang mga pangyayari at maiwasan na magduda ang iyong partner. Kasi kung ikaw mismo ay nangangaliwa, nambababae, syempre mawawalan rin ng gana yung partner mo sa relasyon ninyong dalawa. Ang kawalan ng katapatan ay isang tanda na hindi nyo pa lubos na kilala at alam ang pangyayari sa inyong mga buhay. Maaari na ang nakikita at pinapakita lang ay ang mga magagandang bagay. Sa long distance relationship kasi, yung lack of connection talagang mahirap. Kasi kung magkaiba kayo ng time zone, 'di ba? Gising siya, tulog ka. Meron ding panahon kung saan parang nanlalamig na rin ang relasyon at posible kang maghanap ng iba. Pero kung maghahanap ka ng iba, siya din ay maghahanap ng iba. So isipin mo ng mabuti kung ano ba talagang gusto mo. Siya ba ang mahal mo? Gusto mo ba siyang makontento sa'yo? Or gusto mo ba na magkalayo na lang kayong dalawa ng tuluyan? Ang pagiging tapat sa iyong girlfriend ay isa sa mga paraan para maipakita mo na kahit malayo man kayo sa isa't isa, ay tunay at matibay ang iyong pagmamahal. Ano yung mga paraan na pwede mong ipakita na tapat ka sa kanya? Yung tipong 'pag nag-video call, minsan kasama mo yung friends mo, sumasagot ka, kilala siya ng mga kaibigan mo, di kaya yung mga passwords, kung meron kayong mga shared accounts, malaking bagay yan because sa totoo lang, ang hirap magtiwala sa long distance relationship. Tip number 2, ayusin ang communication. Ang komunikasyon ay importante sa isang relasyon para mas makilala at maintindihan ang isa't isa. May papahayag ang mga saloobin ng maayos para maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at mabigyan ng solusyon ang inyong mga problema. Mabibigyan ng update ang inyong partner sa kung ano ang mga kaganapan sa iyong sarili at iyong paligid. Kahit na malayo kayo sa isa't isa, ay nagiging bahagi na rin kayo sa bawat maganda man o hindi magandang pangyayari. May papakita ninyo ang tiwala at suporta ninyong dalawa sa isa't isa. Pakinggan ang iyong girlfriend sa kanyang mga sinasabi at hindi na palagi ang ikaw lang ang nagsasalita or yung ideya mo lang ang nasusunod. Bigyan siya ng pagkakataon na makapagpasalita at magbigay ng kanyang panig, lalo na 'pag nag-aaway kayong dalawa. Kasi yan talaga ang challenge sa isang long distance relationship, yung paano 'pag nagkakatampuhan kayo, 'di ba? So kailangan, give them a chance to defend themselves 'no, hindi lang yung ikaw lagi ang tama. And then instead na mag-away kayo ng mag-away, dapat yung diskusyon niyo tungkol sa paghahanap ng solusyon. Kunyari, paano 'yan hindi kayo masyadong nagkakaroon ng oras para mag-usap at magkasama via video call. Dapat instead na pag-awayan niyo na never kang available, ang question is, paano ba tayo gagawa ng schedule na pareho tayong masaya at pareho tayong available? Tip number 3, ayan, respeto sa schedule kasi yan talaga ang away kapag long distance relationship. Kailangan talaga ang komunikasyon sa isang relasyon, lalong-lalo na kung kailan mong gusto makausap ang partner mo, lalo na at kayo ay magkaiba ng time zone. Dapat alam mo schedule niya, anong oras ang kanyang trabaho, schoolwork, pati na rin ang oras ng kanyang pagtulog, para nang sa gayon makagawa kayo ng schedule na included rin ang bonding nyo via video call. May panahon para sa inyong bonding moments at hindi kailangan na tumigil ang mundo ng isa para mapasaya ang isa. Ang hindi pagrespeto sa iyong girlfriend may maaaring maging dahilan ng inyong away, tampuhan at hiwalayan. So, make a regular schedule amongst yourselves. Tapos parang ano rin siya, kumbaga kung meron siyang schedule para sa simba, may schedule siya para sa pag-aaral at sa pagtatrabaho, dapat ganun din yung schedule niya sa'yo, yung hindi niya bigla-biglang ikina-cancel.
Tip number 4, ipahayag ang iyong nararamdaman. Huwag ikimkim ito. Iparamdam at ipakita mo sa iyong girlfriend ng inyong pagmamahal at kung may mga hindi kayo pinagkakasunduan ay ipahayag mo rin ito. Mararamdaman nila ang kanilang worth at kung may mali man sila ay maaari pa nila itong mabago para sa susunod ay hindi muli ito mangyari pa at maiwasan ang sakitan. Ang simpleng pagsabi ng I love you, thank you, I'm sorry ay ilan lamang sa mga salita na magbibigay ngiti sa inyong girlfriend and will make them think that this is worth it. Hindi lamang puro mga masasayang bagay ang dapat mong ipahayag, pati na rin ang paghingi ng paumanhin kung mali ka at kinakailangan din para mapahayag mo na alam mo na nagkamali ka at may pananagutan ka. Maganda rin kung nagpapahayag kayo ng I miss you at saka kung ano bang plano nyo in the future. Like, balak nyo bang mag-iisang bansa na lang? Paano nyo gagawin yun? Tip number 5, maging creative. Sa panahon kasi ng teknolohiya, mas mabilis na maipaparating sa inyong girlfriend ang iyong pagmamahal. Nariyan ang social media na pwede mong mag-post ang pictures, videos, greetings, at letter ninyong dalawa. May papakita mo sa kanya na hindi mo siya nakakalimutan at naiisip mo siya lagi. Pwede ka rin mag-organisa ng virtual date na kumakain man kayo, namamasyal ay nakikita nyo ang isa't isa. Mga events na gusto ninyong puntahan sana, kaso ay magkalayo kayo, ay pwede nyo attendan virtually. Kung may extra budget ka naman, pwede rin magpadala ng handwritten o mga proyekto na inihanda mo para sa iyong partner. Maaari rin na mag-order kayo sa isang tindahan na pwedeng magpa-deliver ng pagkain o ng bulaklak sa iyong partner. Matuto kang mag-effort para sa iyong girlfriend nang sa gayon ay hindi siya matukso na lumipat sa ibang lalaki. Tip number 6, maglagay ng personal boundaries. Hindi lahat ng tao ay gusto na makikita sa social media ang personal greetings at letters. May iba na gusto nila na para sa kanilang dalawa lang ito at pinapahalagahan ang kanilang privacy. Respetuhin kung ano man ang wishes ng girlfriend mo. Nabibigyan din ninyo ng oras at panahon ng isa't isa na gawin ang mga bagay na gusto nyo. Makasama ang kanilang kaibigan na hindi nag-aalala na baka magalit ka dahil sobra kang seloso. So yan, make sure na rinerespeto mo rin ang time niya with other people, hindi lang lahat para sa'yo. Alamin at pag-usapan ang mga personal boundaries ninyong isa't isa. Kung may mga bagay man na hindi kayo sang-ayon, ay pag-usapan nyo kung paano kayo magkokompromiso para pareho kayong masaya. Tip number 7, maging bukas sa mga pagbabago. Ika nga sa Ingles, the only constant in this world is change. Maging handa at bukas sa pagbabago, maaaring tungkol ito sa trabaho, pamilya o mga hobbies o hilig. Kung nagbago ang schedule ng iyong partner at apektado ang inyong oras, mag-adjust ka. Huwag i-pressure ang iyong girlfriend na dapat gawin pa rin ninyo ang nakagawian dahil ayaw mo lang mag-adjust muli. Maging reasonable rin sa mga pagbabago na gusto mong gawin at sa inyong relasyon. Lagi mo siyang kukonsultahin. Pag-isipan kung hindi ba ito para sa sarili mo lamang. Ang pagbabago ay maaaring hindi mo kontrolado o kontrolado mo. Kunyari, ang oras ng pasok mo sa trabaho. Isaalang-alang ang epekto sa iyo, sa partner mo at sa inyong relasyon ang mga mangyayaring pagbabago at pagdesisyonan nyo together as a couple kung ano ang magiging response nyo rito. And tip number 8, tanggapin na walang perpektong relasyon. Sa social media, makikita ang mga halos mala-fairy tale na relasyon. Maaaring maimpluwensyahan ang iyong mga paniniwala na dapat pareho kayo ng mga nakikita nyo sa social media. Ang pagkumpara ng iyong partner at inyong relasyon sa iba ay wag na wag gagawin. Isipin na may mga kadahilanan na magkaiba kayo ng sitwasyon. At saka instead na maging masaya kayo, definitely mas malulungkot lang kayo kasi there will always be tough times in a relationship. At sa social media, hindi naman nila ipapangalandakan yun. Ang pagtanggap sa mga kapintasan o mga kakulangan ay bahagi ng isang matibay na relasyon. Isipin na may sarili kayong kwento at ang inyong mga nakikita sa social media ay hindi batayan para sa isang pangmatagalan na pagmamahalan. Maraming salamat sa pagnood. Sana ay nakatulong sa inyo ang 8 tips na ito. For shoutout requests and topic requests,
Please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.